Pangarap ang nagpapatakbo ng buhay. Ito ang nagbibigay kulay at nagsisilbing gabay sa araw-araw na pakikisalamuha para makamtan ng inaasam na tagumpay. Ngunit sa likod ng bawat pangarap ay nakakubli ang isang mabigat na pasanin, ang hamon ng pagtupad nito. Kung isang malaking kalbaryo ng maituturing ang paghahanap ng oportunidad para sa mga ordinaryong mamamayan, paano na kaya silang napilitan na talikuran ang kanilang pangarap dahil sa karamdaman? Ngunit kung saan tila ang kanilang mundo ay naging madilim, may isang talang nagningning upang bigyan muli ng pagkakataon ng mga cancer patients na katulad ni Mirna na ipagpatuloy ang pagtupad ng kanilang pangarap. Naiyak ako. Nabagsakan ako ng langit. Basta, hindi ko matanggap na na cancer. Kasi dati napapanood ko lang yan sa mga interview. Tapos hindi ko pala akalain na pati ako na mararanasan ko. Ganun. Pero nung lagi akong nagpapacheck up dito, lagi kami nagpapacheck up sa ko, hindi lang pala ako nag-iisa. Yung mga kwento nila, yung nakapa-inspire sa akin, sabi ko, medyo may edad na sa akin. Sabi ko, kaya pala nila ate, so kakayanin ko. Dati po akong quality control sa isang warehouse sa may C5. Tapos mula nung nag-start na ako mag-chemo, nag-resign ako. Yung anak ko, tsaka yung kapatid ko, sinusuportaran nila ako. Tapos at saka sa tulong ng dito, kasi maraming nagsabi na dito sa ospital na to, may makapagpagamot ka na may libre. Kaya dito ako lahat. Pa-check up, laboratory, CT scan, lahat. Hanap po ba kayo ulit ng trabaho pagkatapos mo? Hindi na po papayag yung mga anak ko na maghanap ng trabaho. Hanggang dumating itong project na to. May GC kasi na connect po sa hospital at saka sa lahat ng mga pasyente. Kaya namin nalaman na magkakaroon daw ng tupad. Ilan kaming cancer patient na nakasama doon sa tupad. Halos lahat naman. Sinong mag-aakala na ang ospital na ito sa Caloocan ay hindi lamang nagbibigay kagalingan kung hindi lulan ng mga pangarap na nabigyang katuparan. Ang traditional kasi na pagtingin natin, pag sinabi nating hospital, pasyente, may mga sakit. Pero makikita natin, nag-paradigm shift na kasi ang Dr. Jose Rodriguez Hospital na dati, for leprosy lang. Ngayon, naging general hospital. At ngayon, nagiging active siya para solbahin ang mga mabibigat na issue. Issue ng halimbawa, poverty. Issue ng climate change, issue ng exclusion ng mga persons with disability and other persons with comorbidities. Nagsimula yan sa invitation kay Mr. Sam Sumilang. So nakita niya yung mga ginagawa namin sa LARC, lalo na ng pandemic. So kasi nag-shift kami from furniture, naging urban agriculture. Tapos yun, nakita niya, may nagsusumikap yung mga persons with disabilities. So, nagkaroon ng agreement, memorandum of agreement. Umusbong yung dalawang importanteng project. Yung una, yung bake shop na dito sa loob ng hospital. Then, inopen namin yung coffee shop. Hindi lang naman usapin niya ng pera o income. Yung dignity. Yung maintindihan ng bawat mamamayan Pilipino na ang isang tao may kapansanan ay kulang sa pagkakataon para makisalamuha sa community, maghanap buhay. So sa pamagitan ng ganitong project, tumataas yung kanilang confidence. So nababawasan natin, kung hindi man totally nawawala, nababawasan natin yung discrimination. Higit sa 200 cancer patients, persons with disabilities at pamilya ng mga dialysis patients ang nabigyan ng oportunidad na makapagsimula sa pagpapatupad ng TUPAD program sa Tala Hospital. So ito po bang unang beses na nagtrabaho Opo, ka? first time po. Wow! Anong pakiramdam na first time kang nagtrabaho at kumita ka ng sarili mong pera? Madala po kasi na ano ko po lahat ng provide ko. Ganun po. Nakatulong po siya kasi sa paligid na din po, para malinis yung paligid po, po maaral na po yung
paliguan, mga ganun po. Ano po kami, nag-plan. Nag-aalaga po kami ng mga plant. Tapos ano po, tawag dito, nagwalis lang din po para malinis yung paligid. Alam mo, nung nagtatrabaho sila, tuwan-tuwa sila. Ayaw nilang malate. Gusto nila kailangan walang absent. Pupunta sila. Tapos nung matanggap nila yung sahod nila, ano yun eh? Parang more than money. Ang saya-saya nila. Tapos ang maganda, may output. Napansin mo yung hospital, ang ganda. Na-greening na nila yung hospital, naayos nila pati yung LERC. So, natupad yung mga plano na dating hindi nagagawa, unti-unti. Saka ang maganda pa, na-expand natin yung definition ng disability. Hindi lang pala yung naka-wheelchair, hindi lang pala yung naka-crutches. So, meron tayong mga psychosocial. Dito sa hospital, nabuksan yung partnership with those suffering from cancer, those who are undergoing kidney dialysis, those with cardiovascular problem, those with HIV, those with mental issues, with leprosy. Lumawak ang definition ng disability. Ang aming pong opisina ng Department of Labor and Employment, hindi na nais niya po na hanggat maaari, pag natapos po ang lahat ng mga documentation, ay magtuloy-tuloy po ito. At as much as possible ay magiging yearly na po ito gagawin dito po sa opisina, dito po sa loob mismo ng Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitario. Malaking tulong talaga yun, ma'am, yung pagtatrabaho ko sa tupad kasi magkano yun, 20 days. Tinabi ko yun para yun sa mga maintenance ko na gamot. Kasunod nung tupad na yun. Ay, ang store, yung tindahan na yan, ano yan eh, parang sa group organization ng mga cancer patient. Inano kami, sabi niya, ma'am, willing po ba kayo na kayong magiging magtendera? Sabi ko, sige, kung hindi ko siguro inano yung sarili ko sa labas, hindi talaga ako na baka hindi ko sila makikilala. Sa mga bumubuo ng tupad, maraming salamat sa kanila at sana marami pa silang matutulungan na katulad namin ng pasyente. So mukhang kailangan i-redefine na yung meaning ng health. Hindi lang siya biological or physical. Developmental na ang definition natin. So hindi ito magagawa ng Dr. Jose Rodriguez Hospital kung siya lang o ng LERC. Kailangan natin more partners. Kung marami pang partner na tutulong sa atin, halimbawa, itong ganitong klaseng coffee shop at bake shop, baka naman pwede natin to expand sa iba rin mga hospital o ibang mga government offices. So to that, ang multiplier effect nito, one setup nito, 20 employment agad. Solving these big issues, climate change, environmental degradation, poverty alleviation, employment opportunities, addressing human rights and exclusion, hindi yan kaya natin. Pero kapag tayo nagsama-sama lahat, kaya-kaya.